Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Muli po ay magsishare ako ng kwento. Ito po ay kwento ng aking kaibigan na kasamahan ko sa trabaho. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Steven. Ito po ay nangyari sa lugar ng Ilocos. Shoutout sa mga taga Ilocos dyan. Luzon, Visayas, Mindanao. Ako nga pala si Alex, ang narrator ng Alex Aswang Stories. Kung gusto nyo ng mga kwentong katatakutan na totoong nangyari, nandito lamang po yan sa ating programa. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe po para updated kayo sa mga bago nating kwento. Bata pa raw sila nung mangyari ang karanasan niya sa kababalaghan. Bale, mga grade 6 pa lamang daw sila noon ng mga kababata niya at dalawa pa niyang kaibigan. Uso raw noon ang panghuhuli ng gagamba na binibenta nila sa paaralan o sa plaza dahil ginagawang sugal ito ng taga roon sa kanila. Malaki raw po ang pustahan at pag nanalo daw ang bumibili sa iyo ng gagamba ay nagbibigay sila ng extra sa susunod na bumili ito sa iyo. 10 piso lang naman daw ang bentahan ng gagamba at magagandang klase na daw po iyon nung mga panahong yon. 5 piso naman kung hindi gaanong maganda ang gagamba at dagdag baon na rin daw po ito sa kanya. Isang araw, pagkatapos nilang umuwi galing sa eskwelahan ay nagkayayaan daw sila ng mga kaibigan niya na manghuli ng gagamba doon sa may bakanting lote at maisa na medyo may kalayuan sa kanilang bahay. Nagpaalam naman daw si Steven sa mama at papa niya at pinayagan naman daw ito dahil marami naman daw sila at walang pasok kinabukasan dahil araw ng Sabado. Bale, 4 daw po sila ang nagkasundo na manghuli ng gagamba noon. Pagkatapos maghapunan, ay agad na naghanda si Steven ng flashlight niya at sisidlan ng gagamitin niya sa panghuhuli ng gagamba. At ganon din naman yung 3 pa niyang mga kaibigan. Nagkita-kita sila sa isang waiting shed malapit sa kanilang barangay hall. Tatawirin pa raw nila ang maliit na sapa upang marating ang bakanting lote na yon na ginawa ring bakahan. Nang marating na nga nila ito, ay nagsabi si Steven na huwag masyadong lalayo at magsenyas lang gamit ang flashlight o ipatay sindi kung meron mang problema o di kaya'y sumigaw na lang dahil baka malibang sila sa panghuhuli at kung saan na sila makakarating. Tumango naman po ang mga kaibigan niya na noon ay lahat ay excited. Si Steven at ang kababata niya, na tawagin na lang po natin sa pangalang Unyok, ay magkasabay sa isang direksyon dahil unang beses po nila na makapunta sa lugar na iyon. Kaya hindi niya kabisado. Ang iba naman nilang kasama na si Ranran at Billy sa kabilang direksyon na may ilang di pa lamang ang distansya nito sa bawat isa. Marami daw po talagang gagamba sa lugar na iyon pero mahirap pumili kasi marami ring maliliit. At yung iba ay hindi mapapakinabangan dahil malalaki ang tiyan. Pag hulihin nila iyon at pinaaway, siguradong gagawin lamang yun na pagkain ng kalaban. Bubutasan ang tiyan at sisipsipin ang laman nito. Sa di kalayuan kung saan may mga matataas na damo, ay may napansin daw si Steven na parang korting tao. Nandudoon lang ito sa unahan na nakatayo. Agad niya daw sinabi kay Onyok ang nakita niyang iyon at inilawan nila gamit ang kanilang flashlight pero hindi nila masyadong naaaninag at namumukhaan kaya pasimpleng lumapit sila sa gawing iyon na kunwari ay naghahanap lamang ng gagamba. Dahan-dahan lamang patungo sa direksyon na iyon kung saan may nakatayong tao.
Nakatalikod daw po ito sa kanila. Nung medyo malapit na ito, nakita nilang nakatalikod daw po ito at mahaba ang buhok na nakaputi ng damit. Wala naman sa isip nila ang maghinala kung bakit may tao sa lugar na yon ng ganoong oras dahil may mga bantay naman din daw sa di kalayuan pero malalayo ang distansya. Hanggang sa naririnig nila na tila umiiyak yung babae sa mahinang boses lang. Dala ng pagtataka at kuryosidad ay mas lalo pa nila itong nilapitan. Pagkatapos ay tinanong na, "Ate, bakit po kayo umiiyak?" Ngunit patuloy lang sa pag-iyak ang babae na nakatalikod sa kanila na tila ba sobrang lungkot daw nito habang pinapakinggan nila ang boses nito. Kaya nagtanong ulit sila Steven at Onyok kung okay lang ba siya at kung may maitutulong ba raw sila sa kanya. Dito, dahan-dahan na lumingon ang babae sa kanila. Humarap at laking gulat ng magkakaibigan. Napahawak sa isa't isa at bahagyang napaatras. Dahil walang mukha ang babae at napansin nila na ang mga paa nito ay nakalutang pala, hindi nakalapat sa lupa. Sa labis na pagkagulat at takot ay nagsitakbuhan pabalik ang dalawa, patungo sa direksyon ng iba nilang kasamahan. At dahil sa sobrang takot, ay nabitawan nila ang mga nahuling gagamba. Naiwan ang mga tsinelas at naihipa raw sa shorts si Onyok habang umiiyak. Lilingon daw ni Steven ang babaeng iyon. Parang nakasunod daw po sa kanila. Kaya nagsisigawan na silang dalawa nun. Narinig naman sila ng mga kasamahan nila na si Ranran at Billy, kaya agad silang sinalubong ng mga ito. Nilingon pa ulit ni Steven ang babae pero hindi na ito nakasunod at naglaho na lamang bigla na animoy tinangay ng hangin. Nagtanong sila Ranran at Billy kung bakit takot na takot ang dalawa. Sabi ni Steven, "Mamaya na, alis na tayo rito." Kaya hayon agad-agad silang umalis sa lugar na puro nakapaa na lang, maliban kay Ranran at Billy. Halos mapuno naman ang dala nilang sisidlan kasi maraming nahuli na gagamba ang dalawa. Dali-dali nilang nilisan ang bakanting lote na iyon. Nang marating na nila ang waiting shed ay doon na nagkwento sila Onyok at Steven sa mga kaibigan nila. Natakot na natatawa sila Ranran at Billy dahil basang-basa ang short ni Onyok kasi nakaihinga ito. Nang dahil sa pangyayari ay hinati na lamang nila ang nahuli ni Billy at Renren na gagamba at pagkatapos noon kailanman ay hindi na raw sila bumalik sa naturang lugar. Di nila sukat akalain na makakaranas sila ng kababalaghan sa simpleng bakanting lote na iyan. Naikwento po nila ito sa kanilang mga magulang at mga kapitbahay. Ang sagot daw ng kapitbahay sa kanila na si Mang Edgardo ay talagang meron daw nagpapakita na white lady sa lugar na iyon kasi may isang babae daw na dalaga na isang guro na ginahas at pinatay. At hinala nila mga tagabantay lang din ng mga baka doon dati ang siyang kriminal na gumahasa. Pero dahil sa walang matibay na ebidensya, parang hindi raw po nalutas ang krimen na iyon. Walang napanagot sa nangyaring krimen at tuluyan na lamang itong nabaon sa limot kaya siguro nagpapakita yung white lady dahil hindi raw nakamit ang hustisya. Yun daw malamang ang pinakadahilan kung bakit nagpaparamdam at nagpapakita sa mga tao ang white lady na iyan.
Mula noon ay hindi na masyadong nanghuhuli sila Steven ng gagamba dahil talaga namang nakakatakot daw yung kanilang karanasan na iyon. At yun na po ang aking kwento para sa araw na ito, Sir Alex. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa ating lahat. Ako po muli ito, ang inyong avid listener at sender na si Jared. Ayun ang kwento ni Sir Jared, no? Maraming salamat po sa iyo, sir. Sa mga nais pa pong magbahagi ng kanilang mga totoong experience sa kababalaghan, pwede niyo pong isend dito sa ating programa, mga kaibigan, at gawan po natin ng narration. Kahit anong klaseng kwento, hindi man aswang, basta tungkol po sa kababalaghan. Welcome na welcome po dito sa ating channel. I-send nyo lamang po sa ating email na smcreepystories@gmail.com. Mababasa ko po yan kasi araw-araw po akong nag-o-open. At yun, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, inaanyayahan ko po kayo mag-like, mag-comment at mag-subscribe na rin po para updated kayo sa ating bagong upload. So yun lamang po, mga kaibigan, ako ang inyong narrator dito sa programa nating Alex Aswang Stories. Ako si Alex. Magandang gabi at God bless po sa ating lahat.